Doktora Ramirez, tawag ko sa doktor nang makapasok na ako sa kanyang opisina. Maupo ka Mr. Brillantes. Alok sakin ng doktor. Umupo ako sa visitor's chair sa may lamesa niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa Mr. Brillantes, kailangan na niya magpa-heart transplant, kasi hindi natin alam, baka maulit na naman ang nangyari kanina. I know Doktora Ramirez, kaya dadalhin ko siya sa ibang bansa, para doon sana may sigawa ang heart transplant. Mas madali kaming makakahanap dun kung sakali. Sige ikaw ang bahala Mr. Brillantes, ipapaayos ko na ang discharge ni Maybelline at iba pang kakailanganin. Salamat po Doktora Ramirez. Pagkatapos ng pag-uusap naming yun, ay lumabas na ako ng kanyang opisina, at bumalik sa kwarto ni Maybelline. Naabutan ko pang nasa tabi niya si Dr. Marvin, at hawak-hawak nito ang kamay ng aking kapatid. Napatingin naman siya sa akin nang makalapit na ako, at saka tumayo sa kanyang kinauupuan. Anong sabi ni Doktora Ramirez? Bungad sa akin ni Doc Marvin. Ipapaayos na raw niya ang discharge ni Maybelline, at iba pang kailangan para mailipat na siya sa ospital sa ibang bansa. Tumawag na rin ako sa sekretarya ko para ayusin ang lahat. Sige basta tawagan mo ako kaagad, kung ano ng balita. Tumango lang ako at saglit na namutawi ang katahimikan. Dr. Marvin pwede ba kita makausap? Doon na lang tayo sa labas. Lumabas muna kami ni Doc Marvin, at naiwan si Nana Luman sa loob ng kwarto, malapit lang kami ng kwarto ni Maybelline nag-usap. If ever na hindi kami makahanap agad ng donor. Putol ko saglit sa aking sasabihin, at seryosong nakakunot ang noo ni Marvin na nakatitig sakin. Ako ang magiging donor niya. Nanlaki ang mga mata ni Marvin, at napahawak sa kanyang ulo. Saglit siyang tumalikod sakin, at humarap na nakapamewang. Are you crazy Mazer? Alam mo ba kung ano yang sinasabi mo? Mahina pero may diin sa kanyang pananalita. I don't have a choice Doc Marvin. Hindi ko hahayaang mawala ang kapatid ko. Tapos ano ikaw ang mawawala sa kanya? Look Mazer may mahahanap kang donor pagdating mo dun, sa tingin mo ba matutuwa si Lynn sa gagawin mong yan? At sa tingin mo rin ba hahayaan kung mawala ang kapatid ko? Mas gugustuhin ko pang ako ang mawala, kaysa siya ang mawala na wala man lang akong nagawa. Hindi ko na mapigilan ang sarili kong mapasigaw, at maiyak dahil sa kalagayan ni Maybelline. Alam mo Doc Marvin kung gaano ko kamahal ang kapatid ko, gusto kong sumaya siya. Ngayon ko lang siya nakitang sobrang saya, iyon ay dahil sayo. Saglit na natigilan si Marvin sa sinabi ko. Kailangan ko magsakripisyo para sa ikaliligaya ng kapatid ko. My decision is final, wika ko kay Marvin. But Mazer, tinalikuran ko na si Marvin, at hindi na siya muling pinagsalita. Nakahanda na ang lahat para ilipat si Maybelline. Nagkita muna kami ni Marvin sa kanyang opisina, bago kami tuluyan pumunta ng airport. Doc Marvin paano ba yan aalis na muna kami, baka medyo matagalan pa bago makabalik si Maybelline. Kailangan muna niya makarecover doon, para pagbalik niya rito maayos na siya. Naiintindihan ko Mazer, I'm willing to wait, basta gumaling lang siya. Tumayo na ako at lalabas na sana ng opisina ni Marvin, nang muli niya kong tawagin. Mazer, lumingon ako sa kanya, at hinihintay ang kanyang sasabihin. Don't worry makakahanap ka ng donor doon, ngumiti lang ako ng pilit sa kanya, at sa katuluyan ng lumabas. Nailipat na kaagad si Maybelline sa pribadong ospital sa States, at mariing sinuri ng mga doktor. Kailangan na raw makahanap ng donor, hanggang sa susunod na araw, dahil baka hindi na raw kayanin pa ni Maybelline. Ano iho mayroon na raw bang balita? Tanong ni Nana Luman. Isinama ko na rin siya dito, para may katuwang akong mag-alaga kay Maybelline, habang nandito kami sa ospital. Umiling na lamang ako sa kanya. Umupo ako sa katabi ni Maybelline, at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko malaman kung paano ko sasabihin kay Nana Luman ang aking plano. Alam kong tatutol siya, pero wala akong magagawa kung iyon lang ang paraan. Nana Luman, aalis po muna ako, bibili lang ako ng makakain, babalik din ho ako kaagad. Sige iho ako na muna dito. Makaraan ng ilang oras, ay pabalik na sana ako sa kwarto ni Maybelline nang may mahadjap akong isang lalaki, na nakatayo sa harapan ng kwarto niya. Nakasuot ng hood at nakasombrero.
Lalapitan ko na sana ito nang bigla na lang siya naglakad palayo. Pero parang pamilyar sakin ang lalaking yun. Hindi naman siguro, bulong ko sa aking sarili. Pagkapasok ko kaagad ng kwarto, ay agad na bumungad sakin ang malapad na ngiti ni Nana Luman. Sinalubong ako nito agad at niyakap. Mazer, iho, may nahanap na raw na donor. Masayang wika sakin ni Nana Luman. Talaga Nana Luman? Gulat ko namang tanong sa kanya, na hindi makapaniwala sa narinig. Oo iho, kagagaling lang ng doktor niya dito, at sinabing may donor na raw, kaya bukas na bukas isasagawa na raw nila ang operasyon para kay Maybelline. Dahil sa labis ko na kasiyahan, ay nilapitan ko kaagad si Maybelline at kinausap, kahit na hindi pa siya nagigising, dahil alam kong maririnig naman niya ang mga sinasabi ko. Baby girl, narinig mo yun. May donor ka na, gagaling ka na baby girl. Hindi ka na makakaramdam ng sakit. Habang sinasabi ko sa kanya yun, ay siya namang pagluha ko. Luha ng kaligayahan. Tinawagan ko kaagad si Marvin, para sabihin sa kanya ang magandang balita. Hello, Doc Marvin, tawag ko kaagad sa kanyang pangalan. Hello Mazer, anong balita? May donor na. Talaga, that's great. Ang bilis. Halata sa kanya ang kasiyahan. Muntik na ako mawalan ng pag-asa, mabuti na lang at nakahanap ka agad. Bukas na pala isasagawa ang heart transplant ni Maybelline. Don't worry Mazer, magiging okay na siya. Sana nga Doc Marvin. Kapag okay na si Lynn, pakisabi miss na miss ko na siya, at magpagaling siya, hihintayin ko siya. Makakaasa ka Doc Marvin. Pagkatapos kong tawagan, ay si JK naman ang aking tatawagan, alam kong nag-aalala na rin siya sa best friend niya. Tinawagan ko siya noong paalis na kami, at pupunta dito sa States, labis ang kanyang lungkot nang malaman niya yon. Nakakailang dial na ko, pero cannot be reached pa rin, nagpa siya akong tawagan na lamang siya bukas, at sabihin ang magandang balita. Kinakabahan ako habang nasa operating room na si Maybelline, at kami naman ni Nana Luman ay hinihintay ang kanyang paglabas. Kanina pa ako parot-par ito at hindi mapakali, dahil sa sobrang kaba ko. Nagpunta pa muna kami ni Nana Luman sa chapel, para ipagdasal si Maybelline na sana maging maayos ang kanyang operasyon. Ilang oras ang nakalipas ay sa wakas lumabas na rin ang doktor. Nilapitan kaagad namin ito ni Nana Luman. Doc, how's my sister? She's brave, and now she's very much alive. The operation is successful Mr. Brillantes. Masayang sabi ng doktor. At dahil sa kaligayahan ko, ay hindi ko na napigilan pang yakapin ang doktor na siyang ikinagulat niya. Thank you for saving my sister. That's our duty. Who's the donor anyway? Tanong ko sa doktor. Nakita ko naman ang bakas ng kanyang kalungkutan. Tinitigan niya muna ako at nagsalita. He left a letter for you and for your sister, sabay abot nito sakin ng sulat. Nagtataka ako bakit siya mag-iiwan ng sulat sa aming magkapatid. Ibig ba nitong sabihin kilala niya kami? Napalunok akong bigla, mali sana ang iniisip ko ngayon. Sa sulat ay may nakalagay pa na pangalan ko, at ang isa ay pangalan naman ni Maybelline. Nanginginig ang kamay ko na binuksan ang sulat. Nanlaki ang mga mata ko, habang binabasa ang nilalaman ng sulat, at napasandal sa pader, takang tinignan naman ako ng doktor at ni Nana Luman. Habang binabasa ko ang sulat, ay siyang dirdiretso ang pagpatak ng aking mga luha. Nagulat pa sila nang pagsusuntukan ko ang pader. Inawat naman ako ni Nana Luman at ng doktor. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka Mazer? Nag-aalalang tanong sakin ni Nana Luman. Nakaluhod na ako sa malamig na semento, at wala pa ring tigil ang aking paghagulgol, sunod-sunod kong mura at sigaw. Why? Why did he do that? Why? Sunod-sunod kong pagsigaw. Sino ba yun iho? Kilala mo ba ang naging donor ni Maybelline? Iyak pa rin ako ng iyak at hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Nana Luman. Iho, magsalita ka, sino ba yun? Sino iho? Si JK Nana Luman. Doon na rin napaupo si Nana Luman sa sahig, at napatutap ng kanyang bibig. Hi Kuya Mazer, I'm sorry if I really have to do this. Alam kong hindi ito tama. Pero hindi rin tama na iwanan mo si Maybelline. Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Dr. Marvin. Pupuntahan ko sana si Maybelline, dahil nabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Hindi ko hahayaang mawala ka sa piling ni Maybelline.
Mas lalo siyang masasaktan, at ayoko makita siyang nagdudusa dahil nawala ang kaisa-isa niyang kapatid. Kuya Mazer, salamat sa lahat. Nang dahil sa'yo nagkaroon ulit ako ng pamilya. Ikaw, si Maybelline at Nana Luman. Kayo ang nagsilbing pamilya ko sa mahabang panahon. Naging masaya ako kahit wala akong magulang, at may sari-sarili na silang pamilya, hindi niyo ako pinabayaan. Napakaswerte ni Maybelline kasi napakamapagmahal mong kuya. Ikaw ang tumayong magulang niya. Alam kong nangako ako kay Maybelline na hindi ko siya iiwan, at sa tabi niya lang ako. Pero mukhang hindi na matutupad yun. Kahit na ganoon ang nangyari, mananatili naman akong nasa puso niya, parang iisa na rin kami. Kuya Mazer, pakiusap ko sana sa'yo na sabihin mo ang tungkol sakin, kapag magaling na siya. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan, ang masarap na luto ni Nana Luman sa tuwing dadalaw ako sa inyo. Ang malakas mong tawa kapag nag-aasaran tayo, pati na rin ang paglalambing sakin ni Maybelline. Ang huling hiling ko sana sa'yo kuya, i-cremate mo ako at iuwi sa Pilipinas, kapag nasabi mo na kay Maybelline ang tungkol sakin. At yung regalo ko sa kanya pag nakagraduate na siya nasa apartment ko, nilagay ko siya sa side table ko. Ikaw na ang bahala magbigay kuya. Maraming salamat sa lahat. And I'm sorry. Parehong tulala kami ni Nana Luman ngayon. Hindi namin alam kung paano sasabihin kay Maybelline, kapag hinanap na niya ang kanyang kaibigan. At lalong-lalo na kapag nalaman niyang si JK pala ang donor niya. Alam kong sisisihin niya ang kanyang sarili. Successful nga ang operasyon ni Maybelline, ang kapalit naman ay buhay ng mahalagang tao sa kanya. Alam ko naman noong una pa lang ay mahal na niya ang kapatid ko. Pero ni minsan ay hindi niya pinagpilitan ang kanyang sarili kay Maybelline. Bagkus ay nanatili ito sa kanyang tabi, naging mabuting kaibigan ito sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako, at hindi ko na naman mapigilan ang hindi maiyak. Para ko na ring kapatid si JK, napakabait niyang bata. Hindi ko akalain na gagawin niya ito kay Maybelline. Ganon ba niya kamahal ang kapatid ko, kaya pati buhay niya ibinigay niya dito. Nasa private room na si Maybelline, at hinihintay na lang namin itong magising. Tiyak magtatanong ito kay JK, at hahanapin niya ang kanyang kaibigan. Sa ngayon kailangan ko munang magsinungaling sa kanya, hanggat hindi pa siya tuluyang nakaka-recover. Nana Luman, sa susunod na buwan po uuwi muna ako ng Pilipinas para sa trabaho ko, hindi ko pwedeng pabayaan ang kumpanya ni Dad, sabi ko kay Nana Luman, habang nakaupo kami sa magkabilang kama ni Maybelline. Sige iho, ako na muna ang bahala kay Maybelline, saka magpahinga ka rin, ilang araw ka nang wala masyadong tulog, baka ikaw naman ang magkasakit niyan, may himig na pag-aalalang turan ni Nana Luman. Don't worry Nana Luman, okay lang po ako. Saka dito po muna kayo, aasikasuhin ko lang yung pag-cremate kay JK, hindi ko masabi ng maigi ang pangalan niya, dahil sa tuwing maaalala siya, nagigilty ako at nasasaktan ako. Hindi ako makahinga sa tuwing iisipin ko ang ginawa niya para sa aking kapatid. Nagsisimula na namang magtubig ang aking mga mata, at ganoon din si Nana Luman. Iho, kung nasaan man siya ngayon masaya na siya, hindi naman siya nawala dahil nasa puso lang siya ni Maybelline, at mananatili siyang tumitibok doon. Niyakap naman ako ni Nana Luman, at hindi na namin mapigilan ang umiyak. Na-cremate na si JK tulad ng sabi niya. Bitbit ko ang kanyang sisidlan, at mabibigat ang aking bawat hakbang. Huminto muna ako saglit at tinignan ito. Hinimas ko ito dahan-dahan at muling niyakap. JK, salamat. Salamat sa lahat. Alam ko huli na para sabihin ko pa to sa'yo. Salamat sa pag-aalaga mo kay Maybelline, at sa pagmamahal mo sa kanya. Hinding-hindi ka namin makakalimutan. Nasabi ko na lang habang yakap-yakap ang kanyang sisidlan. Kinabukasan, natutulog ako sa tabi ng kama ni Maybelline at nakayukyek, nang maramdaman kong may humahaplos sa aking buhok. Naalimpungatan ako at unti-unting nagangat ng mukha. Nakita ko ang maamong mukha ng aking kapatid na pilit ngumingiti sakin. Napabalikwas akong bigla, at hinawakan siya sa kamay. Baby girl, you're awake. Thanks God. Hinalikan ko naman ang kanyang noo. Teka, tatawagan ko ang doktor. Ngunit pinigilan niya ako, hinawakan nito ang aking kamay. Anong pakiramdam mo? Kuya, nasaan tayo? Mahina niyang wika. Hindi pa siya gaanong makapagsalita ng maayos.
Nasa ospital tayo Maybelline, successful ang operasyon sa'yo. Talaga kuya, tumango lamang ako sa kanya. Magpalakas ka baby girl, para makauwi na tayo sa Pilipinas. Sabi ko habang nakaupo ako sa upuan na katabi ng kama niya, at hinihimas ang kanyang kamay. Nasaan tayo kuya? Tak ang tanong ni Maybelline. Nasa States tayo, dinala kita dito para dito isagawa ang heart transplant mo. Saglit kaming natahimik, at muli kong naalala si Marvin, hindi ko pa pala nasabi sa kanya na okay na si Maybelline, at yung kay JK ipapaliwanag ko na lang sa kanya kapag nakauwi na ako ng Pilipinas. Si Marvin pala hindi ko pa natatawagan, para malaman niya na okay ka na, sobra na siyang nag-aalala sa'yo. Tinitigan lang niya ako at umiwas ng tingin. Iba ang pakiramdam ko parang may problema, pero hindi ko na muna siya tatanungin. Si Nana Luman kuya, akala ko ang una niyang hahanapin si Marvin, since binanggit ko siya sa kanya. Umuwi muna siya sa kondo na tutuluyan natin. Pinagpahinga ko muna siya, tumango siya at ngumiti. Maya-maya ay nagring ang aking cellphone, nakita kong si Marvin ang tumatawag. Sinulyapan ko muna si Maybelline, at nakatingin din siya sakin. Sinagot ko ang tawag ng hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hello Doc Marvin. Nakita ko ang gulat sa mga mata ng aking kapatid. Kaya naman nag-iwas siya ng tingin sakin. Hello Miser, how is she? She's fine, at gising na rin siya. Mariing pumikit si Maybelline, at muling tumingin sakin. Talaga, mabuti naman, can I talk to her? Saglit muna ako natahimik, at hindi alam ang sasabihin sa kanya. Alam kong may problema, hahayaan ko muna si Maybelline hanggat hindi pa siya tuluyang nakaka-recover. Miser, I'm sorry, hindi pa kasi siya gaano makapagsalita eh. Kaya hindi ka pa niya gaano makakausap. Ganun ba? Ramdam ko ang lungkot sa kanyang boses. Don't worry kapag medyo okay na siya patatawagin ko siya sa'yo. Bawi ko naman sa kanya. Sige Miser, pakisabi na rin sa kanya na miss ko na siya. Pagkatapos ng tawag naming yun, ay sinulyapan ko si Maybelline na walang emosyon. Parang hindi siya na-excite noong kausap ko si Marvin. Maybelline, I know may hindi kayo pagkakaunawaan ni Marvin, pero sana kausapin mo siya, dahil isa siya sa mga nag-alala sa'yo. Kuya saka na natin siya pag-usapan, malungkot niyang wika sakin. Sige baby girl magpahinga ka na muna, tumango lang siya at muling pumikit.